clarificatory hearings, papasagutin po sila uli. Ito rin po ay aakyat sa NAPOLCOM Commission and back, papatawan po ng nararapat na parusa. The complaint filed by Ilakim Patidongan, filed against Police Brigadier General Macapas. Isa lang po ang nakitaan namin na may probable cause. That is yung kay Police Brigadier General Macapas lang po. File namin against Police Brigadier General Macapas is for grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Mga kaalam, may good news tungkol sa kaso ni Brigadier General Romeo Macapas. Sa wakas at sinampahan na siya ng kaso ng NAPOLCOM. Hindi na lang ito basta reklamo kasi nakita nilang may sapat ng ebidensya para ituloy ito. Ano ba talaga nangyari at bakit umabot sa ganito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ito sa reklamo ni Ilakim Patidongan. Siya yung kapatid ni alias Totoy. Sabi ni Ilakim, inabuso raw ni General Macapas ang kanyang posisyon nung sinundo sila mula sa Cambodia. Ang kwento pa niya, hindi man lang sila kinausap ng maayos. Agad kinuha ang cellphone nila. Pagbalik, wala ng SIM card at wala na ring memory card. Siyempre, nakakapagtaka yun. Bakit tatanggalin ang laman ng cellphone kung wala naman tinatago? Ano kaya ang nawala doon? Pagdating nila sa Pilipinas, diretsong inaresto sila sa NAIA. Para kay Ilakim, mali ang proseso at parang hindi na iginalang ang kanilang karapatan. Dito nagsimula magtanong ang publiko kung tama ba talaga ang ginawa ng General. Pero hindi lang ito ang issue, lumabas din ang pahayag ni Totoy. Sabi niya, si General Macapas ay nakipagkita raw sa bahay ng negosyanteng si Manny Cuevas sa Forbes Park. Ang problema, may koneksyon daw si Cuevas kay Atong Ang. Kaya natural na magtanong ang tao kung bakit nakikipag-meeting ang isang mataas na opisyal sa mga taong may ganitong pangalan. Ano kaya ang pakay ng pagpupulong na iyon? Sabi pa ni Totoy, ipinagyayabang pa raw ni General Macapas ang meeting na iyon. Kung totoo man, mas lalo lang lumalakas ang duda ng publiko. Kasi kung official duty lang naman, bakit may ganitong klaseng private meeting? Dagdag pa, may paratang din na pinapalabas ni Macapas na si Totoy ang mastermind sa pagkawala ng mga sabonghero. May dokumento raw na pinapirmahan sa mga kaanak ng biktima. Nakasulat doon na si Totoy at ang kanyang mga kapatid ang may kasalanan. Pero ayon kay Totoy, hindi iyon totoo. Gawa-gawa lang daw at pinilit lang silang papirmahin. Kung totoo ito, bakit kailangan pa gumawa ng ganitong paraan kung may sapat na ebidensya naman na? Dahil dito, nagsagawa ng initial evaluation ang NAPOLCOM at ang resulta, may probable cause laban kay General Macapas. Ibig sabihin, may sapat na dahilan para sampahan siya ng kaso. Hindi na lang simpleng reklamo kundi formal charge na talaga. Ngayon, may proseso na susundan. Magkakaroon ng clarificatory hearings. Dito ilalatag lahat ng ebidensya at maririnig ang panig ng mga sangkot. Sa dulo, NAPOLCOM pa rin ang magdedesisyon kung siya ba ay mapapawalang sala o bibigyan ng parusa. Hindi pa dito natatapos ang usapan tungkol kay General Macapas dahil lumabas pa ang mas mabigat na paratang. May nagsabi na tumanggap daw siya ng pera mula kay Atong Ang. Isipin mo na lang kung totoo ito, gaano kalaki kaya ang halaga? At bakit siya tatanggap ng pera mula sa isang taong iniugnay na sa iba't ibang kontrobersyal na kaso? Ayon sa kwento ng nagreklamo, may tumawag sa kanya mula sa CIDG. Sinabi raw nito na nakuha na ni General Macapas ang perang ipinangako sa kanya mula sa ibang bansa. Ang mas matindi pa, pinapakasuhan daw si Donondon Patidongan. Ang problema, si Donondon ay state witness, kaya natural na magtanong ang complainant kung bakit isasama sa kaso ang isang witness. Ilang beses pa raw siya tinawagan. Una, sinabi na si Donondon ang may hawak sa kanyang kapatid. Pagkatapos naman, binago na naman at kapatid daw ni Donondon ang may hawak. Dahil dito, napansin nila na pabago-bago ang mga sinasabi at parang may gusto lang ipilit na istorya. Ayon pa sa reklamo, ang tunay na plano raw ay baliktarin ang kaso at palabasin na ang mga Patidongan brothers ang mastermind. Kung iisipin, mabigat ang ganitong paratang. Kung totoo na pinipilit baliktarin ang direksyon ng kaso, sino ang makikinabang dito? At bakit biglang lumalabas na parang nililinis ang pangalan ni Atong Ang? Sabi pa ng complainant, mismong isang major ang umamin na siya ay inutusan lang. At ang nag-utos daw,
walang iba kundi si General Macapas. Ang ibig sabihin, gumagana raw ang pera sa likod ng mga pangyayari. Pero habang lumalabas ang mga ganitong akusasyon, may mga opisyal din na nagtatanggol kay General Macapas. Sa isang panayam, sinabi ni PNP spokesperson General Jane Fajardo na wala raw sapat na basehan para husgahan agad si Macapas. Ayon sa kanya, kilala niya ang general at may tiwala siya rito. Dagdag pa niya, lahat ng aksyon ng grupo ni Macapas ay nasa loob ng batas at may layunin na hanapin ang hustisya para sa mga nawawalang sabonggero. Ipinaliwanag din niya na hindi naman pinatulan sa media ang pag-uwi sa magkapatid na Jose at Elakim Patidongan. Tahimik raw itong ginawa dahil critical sila sa investigasyon. Pagdating sa Pilipinas, agad na nag-check ang CIDG. Natuklasan nila na si Jose ay may outstanding warrant at may dating conviction na sa kasong robbery. Kaya wala raw silang choice kundi ibalik siya sa korte at ipasailalim sa proseso. Si Elakim naman, nahuli raw gamit ang passport na hindi sa kanya. Ang pangalan daw na gamit niya ay Robert Bailon, kaya kinasuhan din siya ng paggamit ng alias. Sabi ng PNP, ito ay legal na strategy para masigurong hindi sila makakawala sa kaso. Kung susumahin, magkaibang kwento ang lumalabas. Sa panig ng mga nagrereklamo, sinasabing may pang-aabuso at panunuhol. Sa panig naman ng ilang opisyal ng PNP, sinasabing malinis ang operasyon at lahat ay ayon sa batas. Pagkatapos ng usapan tungkol sa magkapatid na Jose at Elakim Patidongan, ay mas lumalim pa ang paliwanag ng PNP kung bakit sila kinasuhan. Ang sabi nila, may malinaw na paglabag sa batas kaya kailangan silang sampahan ng kaso. Kung hindi raw ginawa yun, baka sila pa ang mapagbintangan ng arbitrary detention o yung basta na lang ikulong ang isang tao ng walang kaso. Kaya ang ginawa, sinampahan sila ng kaso bilang legal strategy. Hindi raw ibig sabihin na wala silang plano na gawing witness, pero kailangan muna iyon para masunod ang proseso ng batas. Kung matatandaan natin, matagal nang nakabantay ang publiko sa ganitong mga kaso. Ayon sa Rule 119 ng Revised Criminal Procedure, para maging state witness ang isang tao, kailangan muna siyang maisama bilang akusado. Dito pumasok yung punto ng PNP. Si Elakim Patidongan ay iniugnay sa pag-withdraw ng pera gamit ang ATM na pagmamay-ari ng isang nawawalang sabonggero. Kung totoo ito, paano napunta sa kanya ang ATM card? May nag-utos ba sa kanya? Alam ba niya kung saan dinala ang mga nawawala, kaya daw napaka-critical ng testimonya niya? Si Jose Patidongan naman, lumabas sa mga ulat na isa raw sa mga nag-escort kay Michael Bautista, isa sa mga sabongherong nawala. Kahit sinasabing allegedly, hindi maikakaila na mahalaga ang posibleng role niya para masagot ang mga tanong kung paano nawala ang mga biktima. Idinagdag pa nila na kasama rin dapat si Julie Patidongan sa kaso. Aminado mismo si Julie na may alam siya sa mga nangyayari. Pero ayon sa PNP, hindi pwedeng umasa lang sa testimony ni Julie kasi baka bawiin niya rin ito balang araw o kaya may lumabas na ebidensya na salungat sa kanya. Kaya kailangan ng iba pang tao na makakapagpatunay o susuporta sa sinabi ni Julie. Dito pumapasok ang dalawang magkapatid na sina Elakim at Jose. Dahil sa direktang partisipasyon nila, nakikita na pwede silang maging saksi na magsusuporta sa kwento ni Julie. Sila raw ang missing link para mapalakas ang kaso tungkol sa pagkawala ng mga sabonghero. Pinaliwanag din ng PNP na hindi naman pwedeng gawing state witness ang kahit sino lang. May mga kondisyon ito. Una, dapat kailangan talaga ang kanilang testimonya. Ikalawa, walang ibang direct evidence na magagamit para patunayan ang nangyari. Ikatlo, hindi sila ang pinaka-guilty sa krimen. At ikaapat, wala silang previous conviction. Ayon sa kanila, pasok ang magkapatid sa ganitong criteria, kaya kailangan muna silang kasuhan bago mailatag ang proseso ng pagiging state witness. Sa ganitong paraan, mas maayos daw ang magiging takbo ng kaso at hindi mababalewala ang testimonya nila. Sa huli, binigyang diin ng PNP na wala silang ibang hangarin kundi hanapin ang hustisya para sa mga nawawalang sabonggero. Wala raw silang pinapanigan at hindi sila magpapagamit para sa pansariling interes ng kahit sino. Sinabi nila na susundin lang nila ang ebidensya at kung saan ito hahantong. Kung pagbabasihan ang pahayag ng PNP,
malinaw na ipinapakita nila na lahat ay ayon sa legal na proseso. Pero syempre, sa kabilang banda, may mga nagdududa pa rin kung talagang ganito nga ang nangyayari o kung may mga tinatago pa sa likod ng investigasyon. Kung titingnan natin, parang ang bigat ng mga paratang at paliwanag na lumalabas sa magkabilang panig. Ang tanong, sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Habang nasa proseso pa ang kaso, malinaw na kailangan nating maghintay sa magiging resulta at alamin kung ano ang ilalatag na ebidensya. Para sa akin, mahalaga na transparent at patas ang magiging takbo ng investigasyon kasi dito nakasalalay ang tiwala ng tao. Kayo, sa tingin nyo ba talagang pantay ang hustisya para sa lahat? I-share mo naman ang sagot mo sa comment section below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.